Nakapagtapos ng high school ang binatang si Jed. Para sa kanya ay sapat na iyon para hindi siya maliitin ng ibang tao at makahanap din ng trabaho. Pangarap niyang makatungtong sa kolehiyo at makapagtapos. Ngunit dahil nanay niya lamang ang kumakayod ay nagpasya muna siyang wag na lamang munang mag-aral para matulungan naman niya ang ina. Anak, hindi mo naman kailangan gawin ito. Kung pwede, huwag na akong magpahinga sa kakalaba para lang may pang-tuition ka ay gagawin ko. Wika ng kanyang ina. Ay naku nay, hanggang ngayon ba ay dinibdib mo pa rin ang paghinto ko? Para saan pa ang pagiging malusog ko kung hindi ko naman kayo matulungan? Mag-aaral naman po ako kapag nakapag-ipon na tayo. Wika naman ni Jed. Sayang din kasi anak 4 na taon na lang at matatapos ka na. Nay, huwag niyo na pong problemahin yan. Hindi naman po paligsahan ang pag-aaral. Pasasaan ba't makukuha din ako ng sariling diploma sa kolehiyo? Nakangiting wika ni Jed. Basta gagawin ko din ang lahat para makapag-ipon tayo ng pantuition mo. Pasensya ka na anak at puro pahirap lang ang dulot ko sa iyo. Hindi rin naman ako basta-basta na lang makahingi ng kaunting tulong sa lolo at lola mo dahil galit sila sa akin. Malungkot nitong saad. Oh, ayos lang po nay. Sapat na po iyong magkasama tayong dalawa. Ngayon pa ba tayo susuko? Maya-maya pa ay narinig nila ang katok ng isa sa mga kapitbahay nilang si Nestor. Binuksan naman agad ni Jed ang pinto. Oh, Mang Nestor, ano pong atin? Panimula ni Jed. Naghahanap ba kayo ng trabaho? Mag-sideline ka na lang doon sa may pier. Araw-araw kasi may mga pasahero ang barko. May darating at may aalis. Kargahin mo lang ang daladala nilang mga bag at sila na ang bahalang magbigay sa iyo ng tip. Saad nito. Ay, payag po ako dyan, Mang Nestor. Habang hindi pa man din ako nakakatanggap ng tawag sa mga pinag-applyan kong trabaho. Papasukin ko na lang po muna ang magkargador para naman hindi masayang ang araw ko. Porsigidong wika ni Jed. Oh, mabuti naman kung ganon. Sumama ka sa akin at mamayang hapon tayo pupunta doon. Makakaasa po kayo, Mang Nestor. Maraming salamat po sa impormasyon. Nakangiti nitong saad. Pag-alis ni Nestor ay nabaling naman ang kanyang atensyon sa ina na parang hindi nasisiyahan sa desisyon niya. Nay, trabaho po ito. Kaysa naman po wala akong nagagawa dito sa bahay. Lakas ang puhunan mo dyan anak. Buti sana kung malaki ang ibigay nila sa iyo. Pero may mga ibang pasahero na hindi na konsensya Oh, hayaan mo na po nay. Ganon talaga. Tayo ang palaging nag-a-adjust kasi tayo ang nangangailangan. Pero nay, curious lang po ako ha. Ano kaya ang magiging buhay natin kung nandito si tatay no? Jed, di ba sinabi ko na sa iyo na wag mo nang babanggitin ulit ang tatay mo? Pasensya na po nay, pero gusto ko lang po sana siyang makilala Wag mo nang subukin. O siya, sige na't maglalabanan muna ako. Wika ng kanyang ina. Hindi na lamang nagsalita si Jed. Pakiramdam niya ay iniiwasan ng kanyang ina ang usapang tungkol sa kanyang ama na simulat sa pool ay hindi niya pa nakilala. Iniisip na lamang niya na kung ano man ang rason nito ay tiyak na makakabuti para sa kanya. Hapon na't tulad ng napag-usapan nila ni Nestor, nagsabay silang dalawa papunta sa pier. Malapit lang kasi iyon sa tinutuluyan nila kaya hindi na sila nag-aaksaya ng pera para sa pamasahe. Unang araw ni Jed ay medyo sumakit ang kanyang buong katawan. Naninibago lang siguro ito dahil hindi pa naman siya nakaranas magtrabaho noon. Halos araw-araw na siyang nagtutungo doon bilang taga-karga ng gamit ng mga pasahero. Hindi man kalakihan ang kinikita niya, ngunit porsigido siya sa kanyang ginagawa at alam niyang balang araw ay makakahanap din siya ng mas magandang trabaho. Hapon na naman at papunta naman si Jed sa pier
upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nakapila ang lahat ng kargador doon at saktong na-assign siya sa isang matandang lalaki na nasa tingin niya ay nasa 70 anyos na. Dali-dali niyang kinuha ang bagahe nito at kinarga. "Magandang hapon po, sir," nakangiti niyang sabi. "Magandang hapon din naman sa iyo, iho," bati naman sa kanya ng matanda. "Saan ko po ito ilalagay, sir?" "Diyan lang sa may labasan." Pagdating nila sa may labasan ay nilapag naman agad ni Jed ang bagahe ng matanda. Nag-abot naman ang matanda ng 100 para sa tulong ng binata, ngunit tinanggihan niya iyon. "Huwag na po, sir, at baka mas kailangan niyo po yan," pagtanggi ni Jed sa perang alok nito. "Hindi, ayos lang naman ako, iho, at bayad ko ito para sa pagkarga mo ng bagahe ko." "Hindi na po talaga, sir. May hihintayin pa naman kaming 2 barko na paparating na," nakangiti nitong sabi. Nagpaalam na si Jed sa matanda at bumalik na sa kanyang pwesto. Makalipas pa ang ilang araw ay palagi nang napapansin ng binata ang presensya ng matanda. At tulad nga ng nakasanayan na niya, tinulungan niya ito sa pagdala ng kanyang bagahe na bukal sa kanyang loob at walang hinihinging kapalit. Dahil doon ay namangha ang matanda sa kanya at inaasahan na nito na tuwing bababa at sasakay siya ng barko ay si Jed ang kanyang makikita. Tuwing Biyernes ay dumarating ang matanda sa kanilang lugar at tuwing Lunes naman siya umaalis. Dahil sa pagtataka ay napagpasyahan ng binata na tanungin ito kung sakali mang mag-cross muli ang kanilang landas. At mukhang umayon ang panahon sa kagustuhan ni Jed at nakita niya muli ang matanda. Hindi pa man ito nakakalapit sa kanya ay kitang-kita na ni Jed ang matatamis ng ngiti nito. "Magandang hapon po, sir. Ito na naman po ako," nakangiting wika ni Jed. Tumawa lang ang matanda at tinapik ang balikat ng binata. "Sa labasan ko po ba ito ilalagay ulit, sir?" "Oo, at huwag kang umalis kaagad ha. Gusto kong magkape muna tayo sa may pinakamalapit na coffee shop dito. Kasi may nakita akong kaka-open lang last week. Saad nito." "Ay, hindi po kasi ako mahilig sa kape, sir." "Ganun ba? O sige, sa may karinderya na lang tayo at na-miss kong kumain ng sisig." Natatawa niyang sabi. "Pero hindi pa po kasi umaabot ng 200 pesos ang kita ko ngayon, sir. Wala po akong pambayad." "Oh, ano ka ba? Hindi pa nga tayo nakakain ay iniisip mo na agad ang pambayad. Tara na muna at bawal kang tumanggi sa akin ngayon." Napakamot na lang si Jed sa kanyang ulo at hindi na nakatanggi pa. Nag-abang sila agad ng masasakyan at inihinto sila sa may malapit na karinderya, saka nag-order. Pansin naman ni Jed na marami ang inorder ng matanda. Sa isip niya'y saan kaya ito kukuha ng pambayad. "Sir, mukhang madami naman po yata itong inorder natin. Baka wala na po kayong magamit sa mga susunod na araw." Nag-aalalang wika ni Jed. "Alam mo, iho, bilib ako sa katangiang mayroon ka. Kung sino man ang mga magulang mo ay sigurado akong proud sila sa iyo. Kami lang po ng nanay ko ang namumuhay. Hindi ko po kilala ang aking tatay. Wala po akong idea sa kanya o maski kunting impormasyon dahil sa tuwing nagtatanong ako kay nanay, iniiba niya agad ang usapan." "Ganon ba? Pero hindi ka naman galit sa tatay mo?" "Hindi naman po." "Siya nga pala, sir, napapansin ko po, may dinadalaw po ba kayo dito sa lugar namin? At lagi po kayong bumabiyahe." "Naku, iho, sana nga may dinadalaw ako dito, pero wala eh. Wala akong niisang kamag-anak dito." Ano pong ginagawa ninyo dito, sir?" "Hinahanap ko ang anak ko." "Anak niyo po? Sigurado po ba kayong nandito siya?" "Oo, dahil dito naninirahan ang mama niya. Actually, iho, ako si Don Alonso. Kaya ako napaparito tuwing Biyernes hanggang Linggo ay para hanapin ang anak ko at ang mama niya."
Kung natatandaan ko lang ang pangalan ng babaeng iyon ay hindi na sana ako mahirapang maghanap. Salaysay nito. Ang ibig niyo pong sabihin ay hindi niyo anak ng asawa mo ang hinahanap mo ngayon, sir? Hindi, kasi wala naman kaming anak ng yumaong kong asawa. Simula ng pakasalan ko siya ay hindi kami nabiyayaan sapagkat siya ang may diferensya. Ngunit sinekrito niya sa akin ang kalagayan niya. Kaya ko naman siyang tanggapin kahit hindi niya ako mabigyan ng anak dahil mahal ko siya. Pero ipinagkait niya yun, kaya nagalit ako at naglasing. Pag uwi ko ng bahay ay unang bumungad sa akin ang kasambahay namin at nangyari ang hindi dapat na mangyari. Nagkasala ako, nabuntis ko ang kasambahay namin. Simula nang malaman ng asawa ko ang nangyari ay pinaalis niya sa bahay ang kasambahay nang hindi ko nalalaman. Simula noon ay wala na akong balita sa kanya. Mahabang salaysay ng matanda. Don Alonso, bakit niyo pa po hinahanap ang anak mo? Gusto kong ilagay sa pangalan niya ang lahat ng ari-ari ang mayroon ako. At hindi ko magagawa iyon kung hindi ko malalaman kung nasaan siya. Sa ilang buwan niyo pong pabalik-balik dito, may lead na po ba kayo? Kasi mahirap po ang maghanap ng walang lead. Actually, may pinagdududahan na ako at possible ngang anak ko siya. Kamukha niya ang kasambahay namin noon. Malapit lang ang bahay niya dito at palagi ko rin siyang nakikita at dumadaan. Sino po sir at baka kakilala ko lang po? Hindi ko rin alam Hindi ko pa siya nalalapitan at nakakausap. Kaya nga palagi pa rin akong nagagawi dito dahil pinagmamasdan ko lang ang mga kilos niya. Minsay sinusundan ko siya kaya nalaman ko kung saan siya nakatira. Sana nga ay siya na ang anak ko. By the way, ilang linggo na din kitang nakakausap. At sa asal mo pa lang, alam kong reliable ka. Kaya tayo nandito ngayon ay para sa isang misyon. Napakunot ang noo ni Jed sa narinig. Misyon po? Oo, gusto kong mag-spy ka sa babaeng to. Wika nang Don sabay pakita sa litrato. Gusto kong bantayan mo ang lahat ng galaw niya. Kung pwede ay pangkipagkaibigan ka at alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Babayaran kita sa magiging serbisyo mo. It's just happy na mahina na ako at hindi ko na kayang bumiyahe pa. Kung papayag ka lang naman sa offer ko. Ilang minuto pang nag-isip si Jed kung ano ang magiging desisyon niya. Alam niyang mahirap at hindi madali ang pinapagawa ng Don sa kanya. Ngunit susubukan niya. Inangat niya ang kanyang ulo at muling nagsalita. Pumapayag po ako, Don Alonso. Oh, okay, good. I know I can always count on you. I'll give you my contact number at sabihin mo lang sa akin kapag may impormasyon kang nasagap. Tumango naman si Jed bilang tugon. Tinapos na muna nila ang kanilang kinakain. Sa kanya hinatid sa sakayan ang Don. Umuwi na rin siya sa bahay nila at dumaritso na sa kanyang kwarto. Tahimik lang niyang tinitingnan ang litratong ibinigay sa kanya ng matanda. Bukas na bukas din ay gagawin niya na ang kanyang trabaho. Kinabukasan, pasado 8:00 na magising si Jed. Dali-dali naman siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Nay, kayo na naman ba ang nag-igib? Sinabi ko na sa inyo na ako na dyan Hayaan mo na ako anak. Hindi naman masyadong mabigat itong dala ko. Tsaka alam ko namang napagod ka sa pagtatrabaho kaya hindi na lang kita ginising. Basta sa susunod wag nang matigas ang ulo. Opo anak. Nga pala magsabay na tayong kumain at baka lumamig pa ng tuluyan ang niluto kong ulam. Pagkatapos ni Jed kumain ay nagpaalam na siya sa kanyang ina. Sinabi niya naman dito ang tungkol sa trabaho niya. Hindi man kumbinsido ang ina ngunit wala na itong nagawa. Nakita naman agad ni Jed ang bahay ng dalaga dahil sa pagtatanong-tanong niya. Simple at payak lang din ang pamumuhay nito. Ngunit sa kabila nooy hindi pa rin mawawala sa mga labi nito ang matatamis niyang mga ngiti. Ilang araw na din niyang pinagmamasdan ang dalaga
at sinusundan pa niya ito minsan kapag umaalis ito sa kanilang bahay. Bagay na telabay na halata na ng dalaga. Naglalakad lang papuntang palengke si Gwyneth nang makaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Ilang araw na niya rin itong napapansin at hindi na siya nagiging komportable. Nakaisip naman siya agad ng idea upang malaman kung sino ang sumusunod sa kanya lagi. Imbes na sa palengke ang direksyon niya, naiba siya ng daan. Mabilis siyang naglakad at nagtago. Dooy kitang-kita niya ang isang binata na nagpalinga-linga pa at hinahanap siya. Kaagad niya itong hinawakan at pinulupot ang braso sa katawan nito. "Aray, miss, aray ha?" sambit ni Jed. "Sino ka at bakit mo ko sinusundan? Akala mo siguro kagaya lang ako ng ibang babae na mahina. Pwes, nagkakamali ka dahil dati akong taekwondo student at baka gusto mong baliin ko ngayon din ang mga buto mo sa katawan." Giit ng dalaga. Teka lang miss ha. Hindi ako masamang tao, okay? Pakawalan mo muna ako please. Hindi. Kung hindi ka masamang tao, ano ka? Stalker? Tsaka, hindi kita kilala kaya natural lang na mag-isip ako ng masama. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ka? Okay. Ako si Jed. Sinusundan lang kita dahil nagagandahan lang ako sa iyo. Yun lang. So, stalker ka nga. Alam mo bang kaya kitang kasuhan sa ginagawa mong pagsunod sa akin araw-araw? Sorry na. Please? Huwag naman sana tayong umabot sa ganito. Kagaya mo lang din ako. Naghahanap buhay kasama ang nanay ko. Maawa ka. Hindi na lamang nagsalita si Gwyneth at binitawan na ang binata. Umirap lang siya sa kanyang mata at nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit sinusundan pa rin siya ni Jed. "Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil kakasunod sa akin? Gusto mo ba talagang malian kita ng buto ha?" Matapang niyang sabi. "Sorry, gusto ko lang naman sanang makipagkaibigan Sinabi ko na ang pangalan ko. Ikaw ba? At sa tingin mo, gusto kong makipagkaibigan sa iyo? Sa palengke sana ang punta ko at naghihintay na si nanay sa akin. Ngayon, mas napalayo pa ako sa destinasyon ko nang dahil dyan sa lecheng pagsunod-sunod mo. Gusto ko lang talagang makipagkaibigan. Masama ba yun?" "Hindi masama ang makipagkaibigan. Ang masama ay yung pagbuweset mo sa araw ko. Do you get it? Now, kung ayaw mo magkabali-bali ang buto mo, umalis ka na." "Bakit ba kasi naglalakad lang papuntang palengke Ang layo-layo pa nun." "Oo nga no, total may atraso ka naman sa akin. Pasakayin mo ako papuntang palengke." Taas kilay wika ng dalaga. "Ano? 20 pesos lang ang dala ko dito Pero sige na nga, tara na." "Tara na? So, ibig sabihin sasama ka sa akin? Teka nga lang ha, bakit imbis na magtrabaho ka, nandito ka ngayon at kinukulit ako?" "Isa akong kargador. Medyo masakit pa kasi ang katawan ko, kaya hindi muna ako magtrabaho ngayon. Sasama ako sa iyo at baka pwede akong maging taga-karga ng mga paninda niyong gulay sa palengke." Wika nito sabay kindat. "Ha? Paano mo nalaman na nagtitinda kami ng gulay?" Kasi nga di ba pinagmamasdan kita lagi at minsan nakikita kong tinutulak mo ang kariton ng mga gulay na paninda niyo." Pagpapalusot nito. Inirapan na lamang siya ng dalaga, saka sumakay na ng pedicab papuntang palengke. Pagdating nila ay gulat pa ang ina ni Gwyneth na may kasama na itong lalaki. Ngunit ipinaliwanag naman agad ng dalaga ang lahat. Nakipag-usap naman agad si Jed sa ina ni Gwyneth at nalamang makwela din ito. "Naging kasambahay po ba kayo dati?" tanong niya sa ina ni Gwyneth. Oo, sa Maynila pero saglit lang naman yun at umuwi din ako dito sa atin. Nag-aaral ka pa ba, iho?" Hindi na po. Wala na po kasing panggastos Tsaka nag-iipon pa din po ako para makapag-aral ulit."
Ay, itong Gwyneth ko, salamat sa Diyos at napag-aaral ko pa naman dahil lang sa mga gulay na paninda ko. Nay, wag na po kayong masyadong magkukwento sa lalaking yan. Baka mamaya kung ano pa ang pakay niya sa atin eh. Pagsusungit ni Gwyneth. Hindi naman siguro anak. O siya sige na't magtawag ka na ng suki natin dyan para makauwi na tayo agad. Halos araw-araw nang nasa palengke si Jed. Kung hindi man doon ay nasa tapat ng bahay nila Gwyneth. Tumutulong na rin siya sa pagkakarga ng mga paninda nilang gulay at minsay nagtatawag na din ng mga suki. Naging malakas naman ang kanilang paninda. Kung noon ay gabi na sila umuwi, ngayon alas 5 pa lang ay nakauwi na sila. Oh, Jed, dalhin mo itong gulay para sa mama mo, nakangiting sabi ng ina ng dalaga. Maraming salamat po dito, matutuwa na naman si nanay. Mauuna na po ako. Gwen, mauuna na ako, pagpapaalam ni Jed. Tumango na lamang ang dalaga bilang tugon. Sinundan niya lang ng tingin si Jed habang papalayo na ito sa kanyang gawi. Bumalik siya sa wisyo nang marinig niya ang pag-igham ng kanyang ina. Ehem, mukhang may sinusundan ng tingin na. Panunukso nito. Nanay naman eh. Aminin mo na kasi. Hindi naman masamang tao si Jed. Sa katunayan nga ay ang laki ng naitulong niya dito sa palengke. Marami na tayong suki dahil sa kanya. Hindi lang kasi siya pugi, madiskarte at palatawa din. Bakit ba natin siya pinag-uusapan, Nay? Tara na at uuwi na tayo. Ay sus, dinay pa itong Gwyneth ko oh. Alam ko namang nagagwapuhan ka kay Jed. Parang hindi nga mahirap tingnan eh kasi sobrang mestizo at gwapo. Tsaka napapansin ko na rin na minsan nakatitig ka lang sa kanya. Panunukso nitong muli. Nay naman eh. Umuwi na kasi tayo at mamasahiin pa kita mamaya. Tumawa na lang ang kanyang ina at sinimulan ng inligpit ang kanilang mga gamit saka tuluyan ng umalis. Sa araw-araw na presensya ni Jed ay unti-unti nang naging magaan ang loob sa kanya ng dalaga. Kung dati ay hindi umiimik si Gwyneth sa binata, ngayon nakikipagkwentuhan na ito, nakikipagpalitan ng joke at nakikipagtawanan. Maagang naubos ang kanilang mga panindang gulay kaya nagpasya si Gwyneth na dalhin si Jed sa may pinakamalapit na bilihan ng street foods. Kuya, 10 isaw sa akin, wika ng dalaga. Napatawa lang ng bahagya si Jed. Tinawa-tawa mo dyan. Wala naman, ang dami naman yata ng 10 Gwen. Kakainin mo ba talaga yan lahat? Natatawang sabi nito. Siyempre naman no, pinakapaborito ko lahat ang isaw. Kung may marami lang sana akong pera, hindi lang 10 ang bibilhin ko. Ikaw, anong gusto mo? Fish balls lang, 10 din. See, matakaw ka rin naman pala eh. Parihas lang tayo, nakangiti niyang sabi. Nang maluto na ang kanilang orders, ay naglakad-lakad na sila papuntang park habang kumakain. Nakatitig lang si Jed sa dalaga na nooy nakangiti din habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Humanap na muna sila ng pwesto, saka umupo. Ang sarap talagang maging bata ulit. Yung tipong hindi mo hinahabol ang oras kasi paglalaro lang ang nasa isip mo. Seryosong saad ni Gwyneth. Sinabi mo pa. Nga pala, bakit mo naisipang mag-aral ng taekwondo? For self-defense. Alam mo naman, iba ang panahon na ngayon. Yung mga masasama ang utak, dumarami na rin. Kaya minabuti ko talagang matuto para sa oras na magkagipitan handa ako. Kaya nga pala ang lakas mo. Mabuti naman advantage mo na rin yun. Nga pala, may tanong lang ako Gwen. Hindi mo ba minsan pinangarap na maging mayaman o maging anak ng mayaman? Ano ka ba? Sino ba ang hindi mangarap na maging mayaman? Siyempre, gusto ko. Kaya nga, nagsisipag din ako sa pagtitinda para tuloy-tuloy ang pag-aaral ko. What if isang araw malaman mo na mayaman pala ang ama mo?
Isang malakas na tawa ang binitawan ni Gwyneth. Ha? Mayaman na nag-disguise na mahirap? Nakakatawa naman yung joke mo, Jed. Pero sana nga mayaman kami. Pero hindi eh. Nagpapasalamat pa rin naman ako dahil nakakain pa rin kami sa araw-araw. Alam mo, kung magbibigay si God ng chance na tuparin ang wish ko, iyon ay ibalik niya sa amin si tatay. Malungkot niyang sabi. Ibalik? You mean makita ulit? Oo, at yun ang pinaka-wish ko. Gumagabi na pala. Tara na at gumayak na tayo pa uwi. Baka magabihan pa tayo sa daan eh. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti na lamang din si Jed at tumango. Sabay na silang naglakad pa uwi at isa-isa nang tinahak ang iba't ibang direksyon papunta sa kanilang mga bahay. Umaga na naman at pupunta na naman si Jed sa palengke. Ngunit anong oras na ay hindi pa rin siya nakakagayak. Ilang oras na rin siyang pabalik-balik sa salamin. Tiningnan kung maayos ba ang kanyang porma, bagay na nahalata na ng kanyang ina. Umigham ito at nakangiti habang titig na titig sa anak. Mukhang ilang araw ko nang napapansin niyang pagpupugi mo anak ah. Nakangiting wika ng kanyang ina. Wala lang tunay, para kasing hindi bagay sa akin tong suot ko eh. Nakailang palit ka na ba ng damit? Sa palengke lang naman ang punta mo. Huwag mong sabihin na may pinupurmahan ka na ngayon. Sino ba yan? Panunukso nito. Nay, wala po. Gusto ko lang talagang maging maayos at presentable ang dating ko ngayon. O siya sige, hindi na kita pipiliting umamin. Basta kung sino man yan, alam kong mabait siya. Mabait ka rin naman, kaya alam kong babagay lang kayo sa isa't isa. Kumain ka na muna dito bago ka umalis. Habang tinitingnan ni Jed ang sariling refleksyon sa salamin, ay napaisip siya. Parang ibang tao na ang nakikita niya. Hindi naman siya masyadong nag-aayos kahit dati, pero ngayon halos mailabas na niya ang lahat ng damit para lang sa araw na iyon. Pagkatapos niyang kumain ay umalis na siya agad at nagpuntang palengke. Araw-araw na gawi, magkakarga ng mga gulay at magtatawag ng mga suki. Natigil siya sa kanyang ginagawa nang makita niya ang papalapit na si Gwyneth. Nakasuot ito ng black jeans at white fitted shirt na bumagay lang sa dalaga. Napakasimple pero napakaganda niyang tingnan. Hindi na niya namamalayan na nakatitig na siya ng matagal sa dalaga. Hoy! Pagulat na sambit ni Gwyneth. Oh, sorry. Hindi ko na malaya na nandito ka na pala sa harapan ko. Nauutal na sabi ni Jed. Napansin naman agad ng dalaga ang porma ni Jed kaya tumawa ito ng bahagya. Ang gwapo naman ng tagatawag ng suki natin ngayon ma. Anong nakain mo at bakit pormadong-pormado ka? Natatawang sabi ng dalaga. Kasi hindi ko na kasi nasusuot ang mga iba ko pang damit kaya naisipan kong isuot ngayon. Sayang naman kung nakatambay lang sa kabinet. May point ka dun. Tsaka dagdag pogi points na rin yan para marami tayong mabingwit na suki ngayon. Nakangiti nitong sabi. Palakas ng palakas ang pintig ng puso ni Jed habang nakatingin sa perpektong mukha ni Gwyneth na nakangiti lang ng pagkatamis-tamis. Mas matamis pa sa sukal na nilagay niya sa kape kani-kanina lamang. Bumalik siya sa wesyo nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-excuse na muna siya sa dalaga at medyo lumayo. Si Don Alonso ang tumatawag. Magandang umaga Don Alonso, panimula ni Jed. Ganon din sa iyo. Kumusta na ang pinatrabaho ko? Napasapo na lamang siya sa kanyang ulo nang maalala ang tinutukoy ng Don. Nalimutan niya na pala ang tungkol doon. Umigham na muna siya at nagsalitang muli. Naging magkaibigan na po kami Don Alonso. Katunayan ay araw-araw na po akong tumutulong sa palengke na pinagtitindahan nila ng gulay. Salaysay nito. Oh, that's good. At least sa ganyang paraan makukuha mo agad ang loob niya. Nandito ako ngayon at pababa na ng barko.
I want to see her. If kaya mo siyang dalhin, doon pa rin sa karinderyang pinagkainan natin. Nanlaki ang mga mata ni Jed sa narinig. Sa isip niya ay kung dadalhin niya agad ang dalaga sa Don, ibig sabihin lamang nito ay matatapos na din ang kanyang trabaho. Wala nang dahilan pa para pumunta siya sa palengke. Nalungkot siya sa isiping iyon. Sinulyapan niyang muli ang dalaga sa di kalayuan at nginitian lamang siya nito. Huminga muna siya ng malalim saka nagsalitang muli. Sige po, Don Alonso, hintayin niyo na lamang po kami doon. Pagkasabi nooy, kaagad niyang pinatay ang linya. Deserve ng dalaga ang makilala ang Don. Lumapit naman ito sa gawin niya. Sino ba yung kausap mo at parang nang iba ata ang mood mo? Nagtatakang wika ni Gwyneth. Wala naman. Gwen, may gusto lang sana akong sabihin eh. Ano yun? Basta kung ano man ang mangyari sa araw na to, huwag mong iisipin na kinaibigan lang kita dahil may kailangan ako. Gusto kong malaman mo na choice ko ang maging kaibigan ka at masaya akong nakilala kita. Usal ni Jed. Ngunit, imbes na magseryoso, tinawanan lamang siya ng dalaga. Seryoso ako, Gwen. Muli niyang sabi. Ano ba kasi ang nangyari sa iyo? Nakaporma ka lang for today? Ganyan na ang lumalabas sa bibig mo? Tsaka, choice ko din naman na kaibiganin ka. Maybe I judged you at first at hindi ako naniwalang malinis ang intensyon mo sa akin o sa amin ni nanay. Pero ngayon, you don't have to prove yourself kasi mabait kang tao at natural na yan. Nakangiti niyang sabi. Hindi na malaman ni Jed ang nadarama pero niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Ang nagtatakang si Gwyneth ay hindi na lamang nagsalita at tinugon ang yakap nito. Sana walang magbabago. Ang hirap mo pa namang suyuin eh. Natatawang sabi ni Jed. Wala nga sabi eh. Ang kulit. Pwede ka bang sumama sa akin ngayon? Saan? Tsaka walang katulong si nanay dito. Babalik din tayo agad. May gusto lang makipagkilala sa iyo. Sino? Basta doon mo na malalaman. Tumango na lamang ang dalaga at nagpaalam na muna sa kanyang ina. Sumakay na sila ng pedicab papunta sa karinderya kung nasaan naroroon ang Don. Pagdating nila doon ay kumuway lang si Don Alonso sa kanila. Lumapit naman sila agad dito at umupo. Good morning po, nakangiting bati ni Gwyneth. Good morning din. Mag-order na muna kayo ng pagkain, wika ng Don. Napatawa naman ng bahagya si Jed sa dami ng inorder ng dalaga. Maya-maya pa, habang kumakain ay binasag na ng Don ang katahimikan. You really look like your mom. Talaga po? Kilala niyo po ang nanay ko? Pero ang sabi po ng iba, mas kamukha ko daw ang tatay ko. Nag-aaral ka pa ba, iha? Ay, opo. 4th year high school na po ako ngayon. That's good. Ano ba ang hanap buhay niyo ngayon? Nagtitinda lang po kami ng gulay ngayon sa palengke. Tinutulungan ko po si nanay. Bilang kami na lang pong dalawa ang namumuhay. Bakit? Nasaan ba ang tatay mo? Si tatay? Matagal na po siyang patay. 10 years old pa lang po ako ay namatay na siya dahil sa sakit niya sa puso. Umigting ang tenga ni Jed at Don Alonso sa narinig. Hindi iyon ang sagot na gusto nilang marinig. Teka Gwen, ibig sabihin may tatay ka pala? Sabat naman ni Jed. Oo naman. Di ba nga naikwento ko sa iyo na kung may wish man akong gustong matupad, yun ay ang bumalik si tatay sa amin. Bakit niyo natanong? Wala naman. Ubusin mo na lang muna ang kinakain mo at ihahatid na kita pabalik. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid na ni Jed ang dalaga sa may sakayan para makabalik na sa palengke. Nang tuluyan nang makalis ang sinasakyan nito ay bumalik siya sa loob ng karinderya. Umiling-iling lang ang matanda. She's not my daughter. Malungkot nitong sabi. Pasensya na po kayo, Don Alonso.
Hindi ko po naisip na itanong sa kanya ang tungkol sa ama niya. Oh, it's okay, iho. Ginawa mo naman ng maayos ang trabaho mo. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Wala na akong sapat na tulog dahil kinakabahan ako sa pagkikita namin. Natatawa nitong sabi. Don Alonso, pumunta na po muna kayo sa amin para makilala niyo po ang nanay ko. Sure po akong magluluto po iyon ng masarap kapag may bisita. Ay, sige nga, para matikman ko ang luto ng mama mo. Wala naman akong pupuntahan dito at saka mamaya pa ang barko. Sumakay naman sila agad ng pedicab papunta sa bahay nila Jed. Nooy, nasa likod lang ang kanyang ina at naglalaba. Pasok po kayo, Don Alonso. Tatawagin ko na muna si nanay. Inilingan na muna ng Don ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Nang biglang kumuha ng kanyang atensyon ang isang litrato na nasa ibabaw ng aparador. Kinuha niya iyon at tiningnang mabuti. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong ang babaeng nasa litrato at ang kasambahay niya dati ay iisa. Ito na po siya, Nay. Don Alonso, nanay ko po. Pagpapakilala nito sa kanyang ina. Nagkatinginan lang ang Don at ang ina ni Jed na si Helen. Kahit matagal ng panahon ang nakalipas, pero namumukaan pa rin nila ang isa't isa. So, your name is Helen? Tell me, sino itong batang daladala mo? Wika ng Don sabay pakita sa litrato. Don Alonso, umuwi ka na. Teka lang ha, ano bang nangyayari dito? Makakilala ba kayo? Oo, Jed, siya ang kasambahay namin noon at siya ang sinasabi ko sa iyong nabuntis ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, si Jed ba ang anak natin? Naiyak na lang si Helen, ngunit hindi niya pwedeng ipagkait kay Jed ang karapatan nitong makilala ang ama. Inamin na nito ang lahat. Oh God, naghanap pa ako ng iba. Nakakausap ko na pala ang anak ko. Nag-iyakan at nagyakapan lamang sila. Napuno ng emosyon ang buong araw na iyon. Kinumbinsi naman ng Don na sa Manila na sila manirahan. At para makapag-aral muli si Jed. Tumanggi pa noong una ang binata, ngunit naisip din nito na kailangan niyang tuparin ang sariling mga pangarap. Ngunit bago sila gumayak ay pinuntahan niya na muna si Gwyneth. Aalis ka na agad? Nalulungkot na sabi nito. Gusto ko mang manatili pero kailangan ko pang tuparin muna ang napako kong pangarap. Babalik ako, babalikan kita. Hindi ko man nasabi sa iyo pero gusto kita. At ayaw kong doon na lang ang ending natin. Gusto kong pagbalik ko may mapapatunayan na ako sa iyo. Sinserong wika ni Jed. Basta babalik ka ha, maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal yan, naiiyak na sabi ng dalaga. Gusto din kita, Jed. Gustong gusto. Muli nitong sambit. Nagyakapan lamang ang dalawa. Pinatahan na muna ni Jed ang dalaga saka siya tuluyang umalis. Nag-aral si Jed sa kolehiyo at kinuha ang kursong engineering. Makalipas pa ang ilang taon ay nakapagtapos din siya at nakahanap kaagad ng trabaho. At tulad nga ng ipinangako niya sa dalagang si Gwyneth, binalikan niya ito. Mas lalo pang gumanda ang dalaga, lalong-lalo pa si Jed. Sa ilang taon nilang hindi pakikita ay ganoon pa rin ang nararamdaman nila sa isa't isa. Walang nagbago. At kapag maalala nila ang nakaraan kung saan unang nagkakilala ang dalawa, tinatawanan na lamang nila ito. Ngayon, isa ng ganap na engineer si Jed at patuloy pa rin sa pag-aaral sa kolehiyo si Gwyneth. Niligawan naman nito ng pormal ang dalaga. At makalipas ang ilang buwan, sinagot na siya nito at naging masaya ang kanilang relasyon. The end. Oh wow, what a lovely story. Naku, you know what? I like this taray, yung babaeng mataray. Naku, nasanay na akong magtaray-taray ngayon. Alright, to all my subscribers and listeners, thank you so much
Thank you so much, Regine Garciano, for writing this beautiful story. If you enjoyed the story, please like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you sa next story. Bye!